Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi. Grabe mga news natin ngayon. Excuse me. So, matindi mga news natin ngayon mga lods. May mga heavyweight news tayo. Grabe yun mga idol. At syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga lods, subscribe na kayo. Lalo na kung gusto nyo yung ganitong content. Everyday update, no? Global news, mga lodi, trending. Subscribe na kayo, syempre. At syempre, pag-click nyo na ito, mga lodi ng video natin, palike na agad. Ayun lang request ko yung Jeblo dyan. Like na agad, mga lods. No? Tantarin nyo na agad yan. Ayan. Malapit ang mga news natin ngayon, mga idol. No? So, check natin ang mga matitinding balita ngayon. No? So, puntahan muna natin to mga idol. No? Ito yung ating global muna tayo sa BRICS. Grabe kasi yung nangyari sa China ngayon mga lods, no? President Putin, Korean President Kim Jong-un, tsaka si Xi Jinping. Grabe, ito yung nangyaring Chinese Soldiers March, no? In military parade celebration 80th anniversary of victory over Japan in World War II. So grabe yung celebration na to. Naglakad dito sila yung tatlong matitinding bansa mga lodi na sa tingin ko medyo hindi masyadong allied ng US, no, which is China, Russia, tsaka yung North Korea. So napaka big time nito selebrasyon na to mga idol, no. Sabi nga dito, China's Victory Day Parade kicks off a massive display of weaponry. And Xi Jinping, Vladimir Putin, and Kim Jong-un is standing shoulder to shoulder per Bloomberg. No, ayan, no. She said the world is at crossroad of peace of war, sabi dito mga lods, no. So napaka big time ng celebration nila na to mga idol. Sobrang solid no. Tatlong malulupit yan mga idol. Tanyan. So, tatlong mga yan, hindi masyadong tropa ni Trump, no? Oh. Pero syempre nag-post si Trump. Mga lods, no? Nag-post siya tungkol diyan sa nangyaring event na 'yan, no? Sabi dito ni Trump, "The big question to be answered is whether or not President Xi Jinping of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it to secure its freedom from a very unfriendly foreign invader." No? So parang sinasabi ni Trump, wag niyong kalimutan na tinulungan namin kayo. Di ba? Parang ganun. "Many Americans died in China's quest for victory and glory. I hope that they are rightfully honored and remembered for their bravery and sacrifice." Merong highlights dito na medyo mabigat na sinabi ni Trump. "May President Xi Jinping and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of America." President Donald J. Trump, no? So grabe, hindi talaga nagpapauli si Trump. Mga lods, no? Talagang ayaw niyang Ayan siya mga lods, no? Huwag niyong kalimutan yan. At ito yung pinaka-trending news ngayon, no? Bago tayo mag-crypto news, punta muna tayo sa trending news, mga idol. Ito yung trending news ngayon na matindi yung nangyari. Tanggalin ko na lang yung sounds. Nabasahin ko na lang. A homeowner shot and killed 3 teenagers who were breaking into his house. Kumbaga, may namasok sa bahay nila, napatay niya yung 3 teenager na yun, no? Pero the parents of the teenager demanded the arrest of the homeowner. Kumbaga, nagreklamo yung mga magulang ng mga batang namasok, no? So, ayan mga lods, kita niyo yun, no? Ang kasi dyan mga idol, ay hinabol niya at pinutukan niya sa labas, no? Ayan yung mga parents ng mga yung mga bata, no? Nagrereklamo kasi ang alam ko kasi meron mga nagsasabi na ba't namatay yung 3, di ba? Pwedeng kung nag-warning shot siya o may binaril siyang isa, magtatakbuhan naman na lahat yun.
Pero talagang pinaslang niya daw yung tatlo, ganun. Pero para sa akin, ano to? Deserve o hindi, mga idol? Although hindi naman talaga deserve na pumaslang ka o hindi ka naman deserve na mapatay kasi syempre karumal-dumal na krimen yun. Bawal sa Bible yun eh. Ba, pumatay ng tao. Pero kasi, kung ikaw, iniingatan mo yung pamilya mo lang, di ba? Syempre, kung may anak ka dyan, di ba? Pinasok ka. Oh, 'di ba? Anong mangyayari kung nagtagumpay yung tatlong teenager na 'yon? Anong gagawin sa pamilya niya? Baka siya pa yung namatay, o kaya namatay pa yung mga pamilya niya. So ngayon, ang umiiyak yung pamilya ng mga sutoy, mga pamilya ng sutoy na teenager na namasok, mga lodi. Ako kung ako yung magulang nung namasok, siyempre hindi mo konsintihin yun, pero masasaktan ka. Pero sa tingin ko kasalanan mo yun dahil pinalaki mo ng ganun yung anak mo. Di ba? Parang ganun lang yung sa akin, mga idol. Kanya-kanya tayo dyan. Pero pumapanig ako doon sa homeowner. O ayan, sa homeowner. Kayo, panig ba kayo doon sa parents? Maintindihan ko naman mga lods eh. Kasi syempre mga teenager yan, mapusok, makulit. Pero sa akin, ang iniisip ko agad, paano kung napasok sila, wala siyang baril? Anong gagawin sa kanya ng mga batang sutoy? Diba? Anong gagawin sa pamilya niya? Ganun agad yung nasa isip ko, mga idol. No? Kayo, nasa inyong ano nyo dito? Nasa inyong tawag dito, panig, mga idol. Sa homeowner o dun sa parents ng mga sutoy? Yung mga sutoy yung namasok, yung mga parents, hindi yung sutoy. Siyempre, parents yun eh. Oh, ayan. So, punta na tayo dito. Dito nga muna ako, mga idol. Wait lang ha. Ayan. Dito muna tayo. Kasi nakita ko tong ano na to. Video na to. Live look. Chainlink and Litecoin paying influencer to pod XRP. So, ito pala yan mga lods, no? Merong umamin na content creator, mga lodi, na may nag-alok sa kanya ng $125,000. So, magkano yun? Mga lodi, halos 6 million pesos. O mga ganun. I was offered 120K by a close third-party affiliate claiming to represent Chainlink and Litecoin to fund XRP to an unbelievable extent, sabi niya, no? I'm sure I'm not the only major XRP account they target. So siguro marami pang inalok, no, na magbayad o binayaran para magkalat ng FUD sa XRP. Chainlink and Litecoin, just pray I can't directly or indirectly trace this source back to anyone publicly associated to your company. Now, trolling Joel Cat. So ayan, this is getting pathetic and ridiculous. Kasi nga mga idol, nakakagulat nga eh. Isipin nyo sa loob ng ilang taon, no? Na meron akong hold dati. Simula dati kasi may hold na ako ng XRP, tas naubos, tas ulit ako. Nag-news tayo ng XRP. Ngayon lang panahon na to. Kailan lang to? Last week lang tong mga to eh. Biglang naglabasan yung Chainlink community tsaka Litecoin. Biglang binanatan yung ngayon, yung XRP, mga lodi, nang di natin nalalaman dahilan. 'Di ba? So ayun pala ang dahilan, mga lods. Meron mga nagbabayad sa kanila, no? Para magkalat ng FUD sa XRP. Nag-comment pa nga dito si David Schwartz, oh. On a completely unrelated note, how are you liking your new Lambo? Oh, ayan, biniro niya pa to. Oh. Baka nabayaran na ba siya? O, ayan. Diba, mga idol? So, ayan ang natin, mga lodi. Grabe, no? Talagang takot na takot sila sa XRP, mga idol. Parang yun lang talaga. Pinapatunayan nyo lang na XRP is the one. Kasi sabay-sabay nyong inaatake. Diba? Anong reason? Kung walang bilang si XRP, kung hindi kayo natatakot sa kanya, ba't meron pa mga nagbabayad para siraan yung XRP? Ayun lang yung nakita natin dito, mga lords, no? Ayan, grabe. Tapos, sabi nga ni King Balex dito, yung CEO ng Ripple, 1.2 million followers. Yung co-founder ng Chainlink, 174,000 followers lang. What the F is there to compare? Sabi niya, nothing. No.
XRP, more all-time growth. Link, less all-time growth. Once again, no comparison. So, titignan nyo kasi dito mga Lodi, 1.2 million yung followers ni Brad Garlinghouse. At meron siyang pinalo na ilan? Sa riddle ng XRP, 589. Kita niyo yan? 589 yan mga Lodi. Tapos, ito naman si Sergey Dragunov, si Sergey Nazarov, meron lang siyang 174K. Kahit i-check nyo daw yan mga Lodi. No? Pero talagang antindi pa rin itong 589 na following ni Brad Garlinghouse. Hindi mo lang sabi talaga na coincidence lang yung 589. Isipin mo 589 yan sa si Brad Garlinghouse. Tapos yung sa Ripple, ewan ko lang kung ganun pa rin Sa Ripple mga Lodi 985 Ay wala na. 988 na mga Lodi. Pero nung nakaraan 985 yan So, ang galing nga nun kasi 589 yung kay Brad Garlinghouse, as 985 dapat dito sa Ripple. Baka may pinalo na siya ulit. Nawala na. So, ayan. Isang malupit na chart. Sabi dito, mga idol, the Masterpiece 11, XRP is proceeding with its targets, aligning with historical patterns above 3.3. You know what's going to happen, mga Lodi. Enjoy. So, pasok pa rin siya doon sa chart ni Exclusive Masterpiece number 11 na paganto daw. December, aabot siya ng mga gandito daw, mga Lodi, December. Diba? Pagdating ng February, magdadrop siya. And then, pagdating ng March, magpapump siya ulit. Ganun yung Masterpiece number 11 chart niya mga idol. Tapos dito naman, eto sabi dito, boom, tarat. Breaking news. Ripple's partner Ondo announced tomorrow the Ondo global market will officially launch. Over 100 tokenized stocks and ETFs will be available on the blockchain. Ayan sa Ondo yan. Kaya meron din ng Ondo kahit maliit Basta yung mga medyo nakalink sa Ripple o sa XRP, medyo kumukuha ako na maliliit lang. Ito na yung sinasabi natin, heavyweight. Pero may news tayo na malupit mamaya. Heavyweight mga Lodi, JP Morgan just called Ripple a heavyweight. No? The XRP army is celebrating. So sinabi talaga yan dito mga Lodi. No? The heavyweights from Ripple, EMTech, and Deloitte shared their perspective on how money could be reimagined in the age of CBDC. So ayan, syempre JP Morgan yan mga Lodi, sa mga big time yan. AMC T3 lets you buy movie tickets at theaters. Kensya na kayo kasi pag sa English medyo hirap Cheaters. AMC Cheaters. Sabi ko may AMC T3. T3. AMC Cheaters lets you buy movie ticket with XRP. So, bankers coin ba yung XRP? Baka date night coin. Ayan, sabi dito. Mga lods, no? Ito. Every major stock is moving to XRP Ledger. This is happening right now. XRP hitting 4 to 5 digit isn't just possible, it's inevitable, sabi ni Thanos mga idol. Especially with decentralized media which alone is worth trillions mga idol, no? So dito yan, no? Binanggit yan dyan. Kaya lang may sounds kasi, tug-tugs may ganun, kaya ayaw kong i-play. No? Ito na yung, hindi ito yung pinaka-heavyweight sa akin, para sa akin mga Lodi. Hindi yan. Ito ang matinding news mga Lodi. Boom! Boom! Kahit tignan nyo pa to mga idol. So, naghanap pa siya ng source mga Lodi. Chinek ko na to sa Grok. Kahit na walang ganyan. Screenshot ko to ano ba sinabi dito? Trust me bro. Ayan. Ayan mga lods. No, inano ko to, chinek natin to kanina. Baka may kita ba dito yun? History.
Ondo Finance, BRICS. Ito yan ayan inano ko kasi, in-screenshot ko. Sana, ayan mga lods. Una kasi ito lang, so sinama ko yung sa RippleNet. Yes, the claim in the X post appears to be true. Ayan na lang ibasahin natin. Goods na yan mga lods, no? Just in, official BRICS reports highlights XRP ledger in digital currency plans. Alam nyo na yung BRICS mga lodi, dyan na yan. Kilala nyo na yan. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ayan, dyan na pala yung kanilang mga logo, yung flag. Sipin nyo, gagamitin yung ng BRICS yung XRP ledger, mga idol. Ang daming bansa niyan, ang daming tao niyan. Sa China pa lang, sobrang daming tao. Sa India pa, ang daming tao. Sa Brazil pa. Ano na magiging future niyan? Hindi natin alam. So, basta, ito yung parang pinaka-heavyweight sa akin. Kaya nga sabi dito, ni Ripple Van Winkle, BRICS just made a massive move with the XRP. No? Buti pa yung BRICS mga idol. Alam nyo ba, the US is buying its own debt while BRICS rolls out a gold-backed stablecoin plus BRICS Pay. Standard Chartered equals hidden bridge to Ripple. XRP equals global connector. Ayan na mga lodi. Ito medyo pwede nating pakinggan to si Kalbo kasi walang sounds to nag-upload ng video. They just made a massive move, folks. XRP could be involved here. Guess what? No one's talking about it. The US is buying back its own debt right now while BRICS is rolling out a gold-backed stablecoin and a payment system called BRICS Pay. Interesting, isn't it? But here's the kicker. BRICS, their new payment system, is tied directly into Standard Chartered. Now, you probably already heard that name because Ripple is partnered with Standard Chartered for quite some time. What does this mean? Well, it could mean that XRP is going to be the bridge currency for the entirely new financial system that is being built right in front of our very eyes. And guess what? This isn't years away. Oh no, it is happening right now in real time. And the full breakdown, it's in today's YouTube video. I'm going to link it down below. Check it out. No, I'm not checking it out. Basta yan. Ayan ang pinaka-heavyweight news natin. Pag talagang totoo yan, mga lodi. Isipin nyo, BRICS na yan Di ba? So, ayun. Ito tayo nga dito. Check nga natin. Grabe, medyo 1.1 na lang. Ayun na, 1.5 nga. 1.1. So, yung BRICS, yung BRICS na yung Bitcoin, balik siya ng 111,000 mga idol. 111 balik ang ang Bitcoin. No? XRP 2.87 and Ethereum 4,400. Ayan, grabe, no? Nap yung Shiba Inu, ayun, ako medyo negative pala. Saan yung Doge? Doge medyo goods lang. Liberty Financial, boom. Kurig, negative. Mga idol, no? Wow, si OKB. Alam nyo, lapit din nagpump to si OKB, di ba? Ayan, grabe yan si OKB, Pero nung pa yan, 1 month ba? Ayan. From 46, 3 months kaya. Ayan nga, from 46, umabot siya ng 200 plus. Nag 5x. 5x to 6x, mga idol. Ganun-ganun lang si OKB. Tapos ngayon, nag-drop siya and then nagko-correction. Grabe yan si OKB. Mga lods. So, punta na tayo sa inyong mga comment, mga idol. Grabe kayo. Refresh natin. Baka may bagong comment. Meron ba? Ayun, isa. Si Brian Remigio, Boss Jeb, yung post ni Trump nung nakaraan na pinakita mo may parang may hawak siya na X sa kaliwang kamay. Meron ba, idol? Ayan. Naisip ko, boss, since madalas kabaliktaran yung ginagawa ng market dun sa inaasahan ng mga tao, kung ini-expect natin na bababa this December, baka biglang bumulusok at mang-iwan yung market. Sana ganun mangyari. Pwede. Pero sa akin, September, half nga lang ako Ang prediction ko, ang mataas kong porsyento ng mga nasa 20% ang porsyento na tatama to. Ay yung half ng September, puro yan, consolidation yan or magkakaroon ng volatility talaga.
Pero pagdating ng 17, after ng rate cut, which is September 17, doon na yan mag-i-start, no? Umangat. Leonardo, ayan, Boss Jeb, ano meron sa 7? May major event ba? 17 nang alam ko, mga lodi. Sa 7, wala. Check natin bukas kung ano yung sinasabi mo 7. Imagine, millionaire ka na pero retarded ka. Naku, mahirap yun. Hindi mo magagamit sa maayos yung ano mo, pera mo. Sana mag-drop XRP 2.8 para makapagbudega. Nung 2.8, di ka bumili. Oo nga. Yan, naka-short daw siya kasi, kaya bumalik. O, ayan. Naku boss, kapag pumaldo ka, pag pumaldo 3K XRP ko, papatato ko pangalan mo sa nipple ko kahit lalaki ako. Screenshot natin to, ha? Ha? Hindi, wag yan. Joke lang yan, idol. Huwag mo naman gawin. Ba't naman sa nipple? Grabe ka naman. Ikaw bahala. Trip mo yan, eh. Si Erwin, ayan. Shoutout sa'yo. Si John Paul Pings. O, ayan. Sir, yung sa GCash, ayaw magtuloy. Pinapan-install yung BitGet. Ganun ba? Parang kakakuha ko lang nung nakaraan na idol. Goods naman sa akin, eh. Yan mo, one of these days mag-out ako eh. Siguro baka Friday. Baka Friday may kailangan kasi akong bayaran eh at bilhin, no? So baka tatry ko doon. Pero sa akin naman goods eh kasi nakaraan alam ko nag-profit ako eh. Okay na, wala ang problema, bilis nga lang. Madaling araw pa 'yun. Nung kumuha ako. Wala akong pake, ano man itawag sa akin, boss, Lods. Basta XRP holder ako no matter what. Nanay ko nga, tinatawag akong baliw eh. At inutil noon eh. Grabe naman. Idol, ang ganda ng candlestick pattern ng XRP ng one day, double bottom. Tingin ko lilipad. Ang nakita ko dyan, ano eh. Tawag dito. Cup and handle. Ang nakita ko dyan, mga idol, no? Wala kasi yung cellphone ko, hindi ko malagin nung inaano ko lang kasi yung tawag dito. Kino-QR ko yung ano ko eh. Yung cellphone ko gamit ng aking makulit na ano ba dito yun? Trading. Ayan. Pati makikita yun sa one day. One day. Ano ba yun? Ayan, di. Ayan, oh, mga lodi, oh. Cup and handle, oh. Kita nyo yan? Cup and handle yan, mga loads. Alam nyo na yan, pagka cup and handle. Alam nyo na sunod yan. Di ba? Pag cup and handle yan, lipad na yan, pag ganito. Ganun. Ayan yung tingin ko sa one day, ha. Mga idol. Sana? Si Dennis Cortez, naka 2x lang yung leverage ko kay WLFI. O, kasi mababa kasi yung WLFI. Kaya kapag nag-leverage ka dyan, makati yan, mga lodi. Hindi katulad sa Bitcoin, malaki yun. Idol, parang retarded naman talaga ang XRP dahil kapag lumipad si XRP, mapaparetard ka na sa trabaho. Ay, may bars ah. Nag-spit ka ng bars, idol ah. Nahilig mo. Si Meowsy yun ha, si Gabio. Ayan, ako patay tayo dito. Naalala ko na naman yung layer 1 ng Google. Si G Cool. Ayan, si Ronor Villa de la Cruz. Boss, kung titingnan mo yung chart ng perform ng cup and handle pattern ng XRP one day time frame simula month of January, possible maging bullish. Possible, ayan. Nakita ko nga. May nag-post na rin kasi yan sa X eh. Mga idol, no? So, kaya tinignan ko rin. So, tama ka dyan, Ronor. Si Romeo Jr. Villanueva, Supra Network, boss. Yan ang bagong layer 1 na magrarally ngayong darating na November. Oh, goods yan, mga lodi. Tayaan mo na. Kung maganda ngayong research dyan, idol, bodega ka na. Ervin Cruz, goes to any coin for that matter. Any coin, if all would stop buying and everyone sells, any coin could lose its value. Lalo na hindi kasi yung XRP kasi idol, isa siyang utility coin. So
kahit walang bumili sa kanya, gagamitin siya ng payment system, no? Ginagamit siya mga idol eh. So kahit na walang bumili, tuloy-tuloy yung paggamit sa kanya. Kumbaga nagiging siya, bridge. Bridge kasi siya eh, no? Kaya kahit wala kang XRP, okay lang 'yun, mga lodi. Kaya nga sinasabi nila, it's not a retail hindi siya pang retail eh. Pang mga company siya o pang banks o pang cross-border payment, ayun. Sa siyang bridge, idol, no? Lance Hendricks. Go, G-Cool Army, ayan, Freeman. XLM na lang ako kaysa XRP, more decentralized ang XLM, hindi kagaya ng XRP, malaki may hawak niya, nasa ibang tao lang. Ayan, si Idol, si Freeman. Ikaw bahala, Idol, wala naman pumipilit sa'yo dito eh. Mag-XLM, may XLM din ako. May XLM din yung mga iba dito, mga lodi. Boss Jebler, nangyari sa X-Token? Hindi ko itong X-Token eh. Delisted na raw siya sa OKX. Ito ba yung isa sa mga yung kay Elon? Kasi ang dami kasing coins na gumagaya kay Elon, kaya simula nun wala na ako ng interest pagdating sa mga XX dito sa Twitter, mga ginagamit XAI, mga ganun. Meron yung XAI na nga na yun, hindi siya original nun eh. May original nun, idol eh, kasi ginayan. Meron nagkadimandahan pa nga sila dun sa pangalan na yun eh. Kaya simula nun, hindi ko na inaan yung X-Token o kung ano man dyan. Si Pete Pelizardo, shoutout sa'yo. Si Kenneth yun Garol. Ayan, si Clabby, shoutout dyan. Drone na meron dalang missile yata, idol, yung tumira doon sa mga terrorist. Ayun ba yung kinetic attack? Yung kasi sinabi nila no? AI Academy, yan? Panay AI yung nagtuturo. Oo nga, dapat ipasa muna nila yung firing squad sa corrupt. Pero yung firing squad, todas agad. Hindi na mararamdaman yung hirap na dinanas ng mga Pinoy na ginawa nila. Kaya oo nga no? Parang unfair yun no? Kumbaga hindi nila paghihirapan, deads agad sila, mga lodi. May kasabihan nga na yung pagkamatay is 100 na madali kaysa mabuhay ka. Diba? 100 times na madali kaysa mabuhay. Kasi pag namatay ka, patay ka na. Hindi ka na makakaranas ng hirap. Wala pang ilang segundo yun. Tapos na yung buhay mo eh. Parang hindi ka nagbayad sa mga tao. So ang maganda pala niyan, merong gawa ng sariling kulungan yung mga corrupt, no? Parang yung sinabi ni Pacquiao dati, may sinabi si Pacquiao, pag ako nanalo, magagawa ako ng sariling kulungan para sa mga corrupt. Araw-araw nilalatigo sila sa likod. Dapat ganun no? Magde-develop na ng AI Pilipinas para di na sila mahirapan magnakaw. At least AI ang pagbibintangan nila. Di ba ganun yung sinabi ni Trump? Di ba? If something wrong, blame the AI. Ganun lang yung sinabi niya eh. Mag-drop pa yun si BTC 104, kuha liquidity doon, tapos pump na. Kasabay ng announcement ni Powell, sabi ni Bibo. Bumanat na naman si crypto, sa crypto si Attorney Libagin. Alam mo, daming alam sa crypto nun, Boplax naman. Comment ng negative, kaya mga fanatics niya, negative na lang din alam sa crypto. Di na nagre-research, 2025 na, wala pa rin alam sa crypto. Nga mga idol eh. Alam nyo, dapat kapag ganun, wala kang alam, huwag ka na magsalita, no? Kasi lalo na kapag marami kang followers, no? Parang magni-negative na rin sila sa crypto. Hindi naman negative yung crypto eh. Inadapt na nga ng US yung crypto eh. Halos lahat ng mga bilyonary sa mundo may crypto. Hindi naman lahat, no? Halos. Sila Elon Musk may crypto, 'di ba? Sila Mark Zuckerberg may crypto, may invest, sila Mr. Beast. Tapos sasabihin mo, scam yung crypto. Kung ano man sinasabi niya, hindi ko napanood eh. Pero kilala ko to si Attorney Libayan, ganyan talaga yun. Maski sa Axie, walang kaalam-alam yun kung ano sinasabi. Tawan-tawa ako sa kanya dati, kaya nabuwisit ako dyan eh. Pero yung ibang mga content niya, goods naman. Kahit papano, may pinasabi siyang matino. Pero pagdating sa Axie, sa crypto, wala eh. Kamote Q.
Grabe. So, yaan nyo na yan. Hindi natin pakialaman niya. Kumbaga, pagka ganyan, good luck na lang. O, yaan mo sila. Kasi once na mag-bull run, tapos yung mga sabihin na natin mga fans ni Libayan, nakita niya yung mga kapitbahay niya, biglang naging big time sa crypto. Sabihin niya, ito sabi ni attorney, wala scam daw yan, ba't kayo naging big time? Oo, di doon na lang malalaman yun. Nakikinig ka kasi doon eh. Sabi. Mainipin ka ba, Glenn Santos? Kung kailang malapit na, saka ka pa nainip, no? Ayun lang yun, mga lodi. Kung mga pag paper hands ka, ganun talaga. Hindi mo talaga makukuha yan. Ganun lang yan. Isipin mo, sasabihin mo yung jikul ng ganito. Pre, nag-jikul na ako, mag-jikul ka na din. Ano? Grabe naman yan. Ang dami na naming nag-jikul eh. Ikaw wala ka pang jikul. Grabe kasi si Google. Ang ganda ng pangalan eh. Si Raymond Montanilla siya na shoutout sa'yo. Si Ninoy Taduran. Si Monchito. Nag-subscribe na po ako, idol. Kaka-entertain kasi mga news mo. Kaso, I'm not XRP follower. So, wala na po ako. By the way, nag-face reveal ka na ba? Curious lang ako, boss mo yung batchmate ko nung high school. Pag naririnig ko boses mo, mukha niya nakikita ko, sabi niya. Pogi ba yun, idol? Hindi ako pogi. Ayan. Dati nung nagtitekin kami, nagla-live kami mag-tekin, mga lumang video ko yun. Mga lodi. Kasi yun, wala namang kinalaman yung mukha ko sa binabalita ko, kaya hindi ko na pinapakita. Mas maganda na boss ko na lang. Nakikita nyo pa minsan yung mga reaksyon ng mukha ko, nahiya ako. Shake out na, mga may hina para konti na lang yayaman sa XRP, sabi ni John Moran. Si Eman Velasco, may chance kaya mangyari price claims ni Jake Clabber sa XRP. Alam nyo mga idol, yung mga yan, matatagal na yan sa crypto. Matatagal na yan, mga OG na yan, mga yan. So, ibig sabihin, hindi sila magbibitaw ng isang salita na wala naman silang basihan sa experience nila o something na hindi naman lang nila inaral. 'Di ba? So, kung may chance, siguro may chance, mga idol. Ganun lang 'yon. No, ang tanong kung kailan, no? Ganun 'yun. Pwedeng ngayon, pwedeng matagal pa. Pero may chance 'yan. Shake out ayun pala. Ayun. King Shang shoutout sa iyo, Joseph Berdin, always shoutout. Ano to? Ano ka ba? Bot ka ba? Trading is not for everyone. Ayun, di pala. Sorry. Need pag-aralang mabuti kung wala na tayong kakayahang bumili at mag-hold ng Bitcoin and Ethereum kasi bilang Pinoy masyado ng malaki. XRP and other crypto that has use and moving community has a future. 2009, Bitcoin is so cheap pero walang naniwala tulad ko. Dekada bago nating nalaman. Ang point ko, bili, hold at magtiwala. From Jordan Brad Jeblo. Ayan, from Jordan. Idol. Sa Jordan. Saan ba yung Jordan? Malayo yan, no? Basta malayo. Ayan. Salamat sa comment mo. Tama ka dyan, idol. No? Dati talaga, wala namang pag sinabi na yung Bitcoin abot ng $1,000, nagtatawanan sila, hindi naniniwala, walang bumibili. Tapos nag 1,000, Bitcoin posible mag 10,000, nag 10,000, ganyan. So ganoon din naman sa mga coins, no? Ang mga nawawala lang naman sa coins yung mga shitcoin. Dati kita mo sila sa mga top 20, top 100, ngayon wala na yun kasi mga shitcoin yun, walang utility. Pero kung may utility yung coins mo, pag hinold mo ng matagal yan, imposibleng hindi mag-pump yan o umangat yan, mga lodi, lalo na kung deflationary yung coins tulad ng XRP. Mga lods, no? As may utility pa. O, diba? So, kayong bahala. Hindi ko kayo sinasabing bumili ng mga coins ng kahit anong coins. Wala akong sinasabi. Although XRP, kahit yan, huwag kayong bumili kung ayaw nyo. Hindi ako financial advisor, mga idol, no? Do your own research. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins, no? Ayan. Isa lang akong tambay na nagre-report ng mga news sa crypto.
Si Mar 18 Cas, shoutout sa iyo. Si Share Ko Lang TV, Layer 2 ng Google. Grabe naman. Yung Layer 2, iba na. Baka Pilipino yung ano dyan, ha? Yung mga nandyan sa sa Google. Si Aldrin Matalog, maganda talaga ang magano. Ayan. Heket Gaming, nagbudega ako, Idol, 50 XRP. Oy, shoutout si Idol. Sana kunin yung 2.5 ni XRP para makapag-position. Ako, mukhang hindi ko alam, ha. Medyo malayo na, nag-correction na eh. Ferdinand, pero hindi pa rin imposible yun, mga Lodi. Possible pa rin yun, ha. Si MG Gaming, shoutout sa'yo. Si Juna Bendaño, si Disley. Oh, ito, bot pala tong chiquito na to. Ayan, tanggalin na natin. Alam niyo kung ba tinatanggal ko yung mga bot na yun? Huwag kayo mag-i-interact dun sa mga bot na yun, mga Lodi. Baka ma-phishing pa kayo, ma-scam kayo, ha. Alam niyo naman siguro pag bot. Countdown para sa most anticipated event, Rate Cut. Oh, tama. Meron o wala. Naku, yan pinakamabigat na event yan. Yung kape, sabi mo yan, Lods, ha? Hindi na babalik sa ibaba. Tignan natin. Pwede. Yung kape, oh. Bitcoin Honey, shoutout sa iyo. Si Ghost. Ayan. Si Mary Ann Jose Palcu Sha Martinez. Oh, yan. Ang haba nun, Idol. Si General Everything. Akala ko walang update, Lods. Meron yan, Idol. Junel Nael, shoutout sobra sa iyo, Idol, everyday. Si Quantum Epics, ang pinaka-nag-champion sa ating lahat, mga Lodi, no? So, ayan ang update natin ngayong gabi, no? Ang pinakamalupit na news dito, mga Lodi, sa BRIC sa tingin ko lang, no? At syempre, ano yung masabi nyo sa mga nagfa-FUD sa XRP, pero yung pala bayaran mo, parang Pilipinas media lang, bayaran, no? Tsaka itong mga umiiyak na parents ng mga namasok ng bahay, ngunit sila ang napasama, mga Idol, no? So ayan, grabe yung news natin. Kita-kits ulit tayo bukas ng umaga. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung ating description dyan sa baba ng video, mga Idol, no? Maraming bonuses dyan at discounts, mga Idol. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood, mga Idol. Magandang gabi sa inyong lahat. At What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll cry like those guys. Peace!